Akong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sa mga sandali pong ito, salamat po sa bawat isa. At sa mga ganong paraan po na ipapadama po natin ang ating pagkakaisa, tulong-tulong na magkakapatid. Amen po ba? Yung sa kahit naman sino ayaw po ng mga ganong bagay na mangyayari sa kanilang buhay. At hindi naman po natin na dapat ipagkait naman. Kahit doon sa konting alaga na may iabot po natin, malaking tulong na po yun. Amen po ba? Ganyan po yung magkakapatid. Magkaroon po tayo ng pusong matulungin. Amen po ba? At darating ang panahon na minsan po, mangangailangan din tayo. Amen. Hindi ko naman sinasabi na pinapaabot na mangangailangan ka. But purin po ang Panginoon kung tayo po ay tayo ang lubos na mas nakakatulong pa. Amen po ba? Sa mga nangangailangan. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at sa mga bukas palad po na nagbigay at nakatulong sa ating kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Are you ready, church? Amen. Alam po na kanina pagpasok ko, talagang hindi po ito malis sa isip ko. Sabi ni Brother Herbie, parang mahaba ang iyong damit. Alam po ninyo, pinagbubulay-bulayan ko. Dahil itong damit na ito, hanggang dito ko lang. Hindi naman ako lumiit. Kanina, nagbubulay-bulay ako doon. Mahigit na 2 taon na palang nakasampay ito. So, mayroon pong may message. Kaya yung pong naliitan sa inyo, subukan nyo pong isampay ng 2 taon. Yung mga naliitan, ito humaba. Tataka ako bakit humaba nga. Humaba nga po, no? Amen. Wag lang po kayong magsasampay, no? Wag niyo isampay sarili niyo. Hindi po yun. Lalo na po sa mga kulang na sukat. Baka gusto, pwede pala. Hindi po. Amen. Praise the Lord! Hallelujah. Palakpakan po natin Panginoon. Amen. Seek and save lost. Amen. Marahil po, lahat tayo dumaan. Bilang isang mananampalataya, dumaan sa mga ganitong bagay sa kanilang buhay. Amen. May nagpayaman, may nagpadukha. Amen po ba? Pag sinabi mong may yumaman, may naghirap. Amen. May mga kung ano-ano mga ginawa nila sa buhay na kung minsan po nawala sila sa harapan ng Diyos. Nagpasasa, kumbaga. Nagpasarap. At kung ano-ano mga bagay na ginawa nila hanggang sa hanapin na nila ang ating Panginoon. Napakaganda po ng sabi ng ating kapatid kanina, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At ang Diyos ang patuloy na naghahanap sa bawat kaluluwang ito na naghahanap sa Kanya. Amen po ba? Alam po ninyo, mayroon tayo sa Bible na yung noong last Friday, napakaganda. Amen po ba? Nakita niya ang ating Panginoon doon sa Mark 10 po ba yun? Mark 10? No, Mark 10 ba yun? Naging topic ni Doc? Nasa Luke. But nakita ko doon sa Mark 10:19 eh. Doon kasi sa Mark 10, lumuhod siya eh. Lumuhod siya, nakita niyang Diyos. Tumakbo, lumuhod. At nagtanong sa ating Panginoon kung anong mga dapat niyang gawin. At noong sinabi ng ating Panginoon, ganyan ang inyong gawin. Siya po'y namanglaw. Amen po ba? At siya ay tumalikod at siya ay naglakad papalayo. But, sa gabing ito, may kakaiba na ganun din ang nangyari sa kanya. But, mayroon na mas maganda na nangyari at sumunod siya sa ating Diyos.
Buksan po natin ang ating mga Bible. Wala po tayong slide. Gusto ko yung mga Bible natin, binubuksan natin. Amen. Sinong walang Bible dito? Tas ng kamay. Ay, nasa bahay po. Ito po, may mga Bible tayo dito. Amen. Amen. Hiram lang po ako ng... pag pala umabot ka ng 40, yung mata mo, malabo. Ganun po ba, Dok? No. Wala kasing ano dito eh. Wala kasing tiyesa. Paborito ko yun. Yung tiyesa. Yung kulay yellow. Pag kinain mo, parang wala lang. Amen. Di ba? Paborito mo yun, sis? Dito sa Luke 19, ang sabi po dito sa 1, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Zakeo. Zakeo. Alam po ninyo anong gusto sabihin ng Zakeo? Zakeo. Sinong nakakaalam kung anong gusto sabihin ng Zakeo? Pure. Yan. Pure. Puro. Yan pala yung meaning ng Zakeo. Pure. Amen. Si Zakeo, at siya isang puno ng maniningil ng buwis. Isang pinuno po na, siya po ay isang tax collector. Amen po ba? Sa kapanahunan nila. At siya'y mayaman. Amen. Mayaman. Si Zakeo. He's a tax collector. Nakagaya po ng nabasa po natin doon sa Mark 10. Yung lalaking mayaman. Amen. Na ayaw naman niya na ipamahagi ang kanyang kayamanan. Amen. Subalit si Zakeo, siya po ay mayaman at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. Amen po ba? Sumagi na po ba sa buhay natin na pinagpipilitan natin na makita o marinig o malaman kung sino si Jesus sa buhay natin? Amen po ba? Ginawa mo po ba ito na pinagpipilit mo na kung sino si Jesus sa iyong buhay? Marahil po tayo po lahat ay dumanas nito. Amen po ba? Subalit si Zakeo, mayroon sa kanyang puso. Amen. Mayroon sa kanyang puso na kakaiba. Nais niya, na pinipilit niya na makita ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi mangyari, ang sabi po ng Bible, dahil sa maraming tao, pagkat siya'y pandak. Amen? At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. Pinagpipilitan niyang makita ang ating Panginoon. Pinagpipilitan niya. Darating ang ating Panginoon. Tama. Sama ka na. Dito po kayo. Dito kayo sa taas. Pinagpipilitan ni Zakeo na makita ang ating Panginoon. Amen! Ngunit hindi pwede mangyari dahil siya ay pandak. Amen po ba? Hindi mangyari. Amen. Sige po. Salamat po. Dahil siya pandak, pinagpipilitan niya. Alam po ba ninyo ano yung mga taong yun? Amen. May mga hadlang sa buhay. Amen po ba? May mga hadlang sa buhay.
But pinagpipilitan niya. Nandoon yung desire ng kanyang puso na makita ang ating Panginoon. Amen po ba? Then, ano po ang nangyari? At tumakbo siya sa unaan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Gumawa siya ng paraan. Amen? Hindi niya makita ang ating Panginoon. Naliligalig siya. Gusto niya. Pumunta siya sa unahan dahil alam niya kung saan darating ang ating Panginoon. Amen po ba? Subalit, hindi naging hadlang ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Hindi po naging hadlang. Kung ano man yung nakahadlang sa Kanya o naka-block sa Kanya, mga problema man yan o anumang mga bagay na yan. Amen po ba? Hindi naging hadlang. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa unahan. Sino matangkad dito? Walang gustong maging dami. Umakyat po siya. Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Sikomoro, na mataas po yun, yung punong yun. Upang sa pagdaraan ng ating Panginoon ay makita niya. Amen. Yun ang nais niya, yun ang desire sa kanyang puso na makita ko sino si Jesus na sinasabi nila. Amen. Marahil po, ganun din ang nangyari sa atin noon. Sino ba yung Jesus na yan? Amen po ba? Na sa patuloy natin pakikinig na salita ng ating Panginoon, doon natin nalalaman kung sino siya. Amen. Meron ka bang pusong ganon? O nananatili ka na lang na ang pagkaalam mo sa ating Panginoon, napako siya doon sa krus ng Kalbaryo. At hanggang ngayon, yung krus na yun, yun ang sinasamba mo. Kung saan, doon pinako ang ating Panginoon. Dapat po, wala na yung krus na yun eh. Wala na yung krus na yun eh. Kaya nga may nagsabi sa akin, may nagtanong sa akin na mga Muslim, sabi niya, bakit kayo sinasamba niyo yung krus? Bakit may mga krus pa kayo? Wala na kaming krus. Okay, good. Bakit yung iba sila eh? Dahil hindi nila pinilit na malaman ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Pero tayo po, mapahanad tayo. Mamaya malalaman nyo. At nang dumating dito sa 5, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabing sa kanya, Zaccheo. Kadaming tao, crowded, tumingala ang ating Panginoon at nakita niya at tinawag niyang Zaccheo. Hindi sila magkakilala. But bakit alam ng Panginoon ang pangalan na yun? Napaka-precious po ng pangalan. Kaya yung mga nagpapalit ng pangalan, ibalik na ninyo ang mga tunay na pangalan nyo. Amen po ba? Dahil napaka-precious. Doon kayo. Wala kang magagawa kung tinawag ka ng Procopio ang iyong tatay. Hindi po ba? Dahil doon sa pangalan na yon, tatawagin ka ng ating Panginoon. Baka kung nasa langit ka nasabi na pala yung pangalan mo, pag ganun-ganun ka pa. And then, nung dinadala na sa impyerno yung mga kaluluwa, Lord, sandali! Bakit di mo ako tinawag? Sabi ng Panginoon tinawag kita anak. Tinawag kita. Kasi Lord
Ngayon pala, yung nasanayan na, doon siya nakikinig, hindi doon sa pangalan niya. Amen po ba? Kaya napaka-importante po ng pangalan. Amen. Amen po ba? So wala na pong Brother Ed ngayon, Eduardo na. Wala nang Brother Alan ngayon, Rolando na. Wala nang Brother Ricky ngayon, Ricardo na. Wala nang Brother John ngayon, Cristobal na. Wala nang Brother Max ngayon, Maximum na. Ano? Maximian. Tatawagin at tatawagan tayo ng ating Panginoon doon sa pangalan. Zaccheo! Magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan kong tumuloy sa bahay mo. Hallelujah. Tinawag ka sa pangalan, in-invite ka ni Lord. Amen. King of Kings, Lord of Lords. Sasabihin niya, halika, bumaba ka, magmadali ka, at tutuloy ako sa bahay mo. Amen. Hindi sinabi ng Bible na nagpatumpik-tumpik. Hindi sinabi ng Bible na dahan-dahan bumaba si Zaccheo. Ano ang sabi ng Bible? At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siya na may tuwa. Amen? Nagmadali. Walang inisip si Zaccheo, kundi madalihin ang paanyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Nagmadali siya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. At mayroong kasamang tuwa sa kanyang puso. Amen po ba? Noong tinanggap po ba ninyo ang ating Panginoon, ay may kagalakan at may tuwa po ba sa inyong mga puso? O hanggang ngayon, hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon sa buhay mo? Hindi mo pa pinatuloy ang ating Diyos na patuloy na nag-i-invite sa iyo? Hanggang ngayon, sarado pa rin ang puso mo para sa Kanya. Amen po ba? But si Zaccheo, hindi siya nagpatumpik-tumpik, nagmadali siya, at naging matuwa. At siya'y may tuwa sa kanyang puso. Amen po ba? Dito po sa 7, at nang makita nila ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabing siya'y pumasok na nanluyan sa isang taong makasalanan. Amen? May mga ganun na tao. May mga ganun na tao hanggang ngayon. At hindi lang po yun nangyayari noon hanggang ngayon. Kapag tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, na dati bote ang hawak mo, at ngayon Bible na ang hawak mo, may mga nagbubulang-bulungan pa dyan. Lalo na po pag pupunta ka ng simbahan. Di po ba? Sasabihin na, ay, pupunta na naman sa simbahan. Di po ba? Ang tao yan, makasalanan yan. Ba't hindi nila alam? Yung sa puso mo, naroon na si Kristo. Maraming ganon, mga chismis na maririnig mo para sa kanila. Tingnan mo. Tingnan mo. Simba ng simba yan. Samba ng samba. Natatandaan ko yung nabasa ko dito sa Mark 2, verse 17.
Di po ba nung yung mga eskriba at mga pariseo na nakita nila ang ating Panginoon kasama kumakain ang mga makasalanan, di po ba? Ang mga tax collector. Anong sabi nila sa mga apostol? Tingnan mo yan, nakikisama sa mga ano, di ba mga makasalanan yan? Nung narinig ng ating Panginoon, ano ang sabi niya? Hindi kinakailangan ng may sakit na gamutin, kundi yun lamang po may mga sakit. Hindi kailangan ng mga walang kasalanan, kundi ang kailangan lang po na hinahanap ng ating Panginoon, yung mga makasalanan. Amen. Yan po ang ating Panginoon. Hindi kailangan ng ating Panginoon ng mga banal dahil alam na niya. Alam niya kung sino yun. Ang hinahanap ng ating Panginoon, yung mga makasalanan na tulad po natin. Amen. Amen. Ngayon, sa buhay mo, patuloy mo pa bang pahanapin si Lord sa buhay mo? Bigyan mo naman ng chance yung iba. Amen po ba? Patapusin mo na si Lord sa buhay mo. Na wag na ikaw ang hanapin niya. Amen po ba? Yung mga iba, pero yung mga iba pong mga Christians na patuloy na sinasabing, hanapin mo ko! Patuloy na gumagawa ng mga kasalanan sa kanilang buhay. Amen po ba? Gusto mo bang lagi kang hinahanap ni Lord? Lagi kang nawawala sa kanyang gawain. Nasaan na naman yung anak ko? Nung isang linggo nandito, nakaupo. Ngayon wala na naman. Nandahil lang sa DVD binigay nila sa walang hanggan, nanuhod. Pinagpalit ako. Gusto mo bang hinahanap ka lagi ni Lord? Di po ba? So ayahan mo na iba naman ang hanapin ni Lord. Amen. Dahil ikaw ay saved na nasasabi, ayahan mo na. Diyan ka na, manatili ka na. Sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin, napakaganda ng buhay ni Zaccheo. At si Zaccheo ay nagtindig. Amen. Narinig yung mga bulong-bulungan. Si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. Kakaiba yan, Hindi katulad doon na nasabihan ng ating Panginoon, ang iyong mga kayamanan ay pamigay mo sa mga dukha. Pero si Zaccheo, siya pa yung nag-alok. Hindi sinabihan ng ating Panginoon na ipamigay mo. Sinabi ng Bible, mayaman Mayaman. Pero doon sa binasa ng ating kapatid nung Friday, doon pala sa pinakahuli na sinabi, siya'y kasi mayaman. Hindi sinabi doon sa unahan na siya'y mayaman. Pero si Zaccheo, nasabi kaagad na siya ay mayaman. Amen po ba? But, kakaiba si Zaccheo Siya pa yung nag-offer kay Lord na ibigay ang kalahati ng kanyang pag-aari sa mga dukha, at kung sakali nakasingil ako na may daya sa kanino man tao, ay isasauli ko ng makaapat. Amen. Praise the Lord. Ginawa mo po ba yun sa buhay mo? Kakaiba si Zaccheo. Kakaiba. Kung mayroon man siyang dinaya na tao, dahil siya ay tax collector, siguro, noong time na yon, nakapagbayad na ang tao, sabi niya, hindi ka pa nagbayad. Ibabalik niya. Kung mayroon man, sabi po niya, ibabalik ko ng makaapat.
More times. Amen. Amen. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagliligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay panaparito upang hanapin at iligtas ang nawala o nawala. Si Zaccheo ay nawala. Nagpakayaman, pero mayroon po ba kayo napansin na sabi ng Panginoon, ito po ay angkan din ni Abraham? Amen? Marahil po tayo, ganun din siguro, no? Sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Naroon ang salita ng Panginoon na nagpabago sa bawat isa sa atin. Dumating sa buhay natin ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. At hindi lang po yun. Buong sambahayan ay makakatanggap ng kaligtasan. Amen po ba? Na darating ang kaligtasan sa iyong buhay, huwag kang malungkot. At darating din ang buong sambahayan mo ay magtatamo ng kaligtasan kung magpapatuloy ka. Kung magpapatuloy ka sa pagsiserve sa ating Diyos. Kung tunay na paglilingkod ang ginagawa mo sa ating Panginoon. Kung pure, Zaccheo, ang ginagawa mong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Sumagi na po ba sa buhay ninyo kung mayroon man po akong nadaya, Panginoon? O kung mayroon man akong nasaktan, Panginoon? Sa oras na ito, hingi ako ng tawad. Sa oras na ito, kung may dinaya man ako, ibibigay ko, isusuli-kuli ng maka-4 na beses. Isipin po natin sa buhay natin. Kung meron tayong nagrabyado dahil ang kailangan ng ating Panginoon ngayon ay pure heart sa buhay natin. Ang sabi po ng Matthew 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Katulad ni Zaccheo, mayroon po pala siyang pusong ganon. Dahil sa kanyang paghahanap sa ating Panginoon at natagpuan niya ang ating Panginoon. At natawag ang kanyang pangalan, ganoon na lang ang lubos niyang kagalakan sa buhay niya. Maging tayo sa oras na ito. Kung ikaw man ay tunay na hinanap mo ang ating Panginoon, ay dapat po ay may kagalakan ka sa iyong puso. At huwag mo sasabihin na hindi ko pwedeng patawarin yan dahil sa ginawa niya sa akin, lahat ng mga bagay na yan. So hindi po tunay ang iyong pagsisisi. At hindi tunay ang pagtanggap mo sa ating Diyos. Sa oras na ito, nangungusap po ang ating Panginoon. Nangungusap ang ating Panginoon sa oras na ito. Sa araw na ito, isa ka sa nawala. Isa ka sa nawala. At nahanap ka ng ating Panginoon. Sa oras na ito, para kang yung isang daan na tupa na biglang nawala ang isa. Inhanap ng ating Panginoon at noon natagpuan, doon na lang ang kagalakan niya. Amen. At sa pagkakataon po ito, tayo po lahat tumayo.
Ilagay natin ang ating sarili sa buhay ni Zaccheo. Sa oras na ito, pumikit po tayo. Alam po ninyo kagabi, habang natutulog kami mag-asawa, akala ko, nakapikit ako, may nag-flash. Ako naman ay medyo ngumiti. Parang yung kamerang pinlas na kinukunan ako ng picture. Ngumiti po ako. Kasi nakita ko yung flash eh. Nung dinilat ko ang aking mata, walang tao. Kala ko ang asawa ko, kinukunan ako ng picture habang natutulog ako. I need sign, O Lord, sa mga bagay nito. Strange, but may kaugnayan po yun sa ating pang-espiritual na kabuhayan. Sa oras na ito, katulad po ng aking nasabi, ilagay natin ang sitwasyon natin kay Zaccheo. Pinipilit makita ang Diyos. Hindi niya magawa dahil maraming balakid sa iyong buhay. Pero hindi po yun na naging hadlang para sa kanya. Gumawa siya ng solusyon. Nakakita siya ng puno, ng sikomoro, umakyat siya doon dahil alam niya doon daraan ang ating Panginoon. Sa oras na ito, naroon ka sa sitwasyon na yon. May mga hadlang sa buhay mo. At narito ngayon ang ating Panginoon. Dumadaan siya. Sa oras na ito ang ating Panginoon, naglalakad siya. Narito siya. Sinisiyasat ang bawat puso. Kilala ka niya. At tatawagin niya ang iyong pangalan. Pangalan na napaka-precious sa kanya. At sabi niya, bumaba ka't magmadali at papasok ako sa iyong tahanan. Sa pagkakataong ito, papasukin mo si Lord sa iyong buhay. At kailanman, hindi ka mawawala sa kanyang gawain. Kailanman, may kalakasan ka. Kailanman, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. At mananagana ka sa iyong buhay dahil yan ang pangako ng ating Diyos. Subalit, kung ang iyong puso ay sarado sa oras na ito, sabihin kong tapatan sa inyo, hindi buo ang iyong puso na makapaglingkod sa Kanya. Dahil marami pa ring hadlang na hindi ka gumagawa ng paraan upang siya ay iyong makita. Marami ka pa ring alibay sa iyong buhay. Kaya hanggang ngayon, ang ating Panginoon hindi ka napapansin. Dahil sa mga bagay na iyong pinapanghawakan sa iyong buhay. Sa oras na ito, bigyan po natin ng panahon
sa maikling panalangin na may pagbabago. Malaki ang magagawa ng panalangin sa buhay po natin. Kaya Panginoon, sa oras na ito, pakinggan mo po ang bawat daing ng aking mga kapatid. Ang bawat nilalaman ng kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng pagkakataon minsan pa, Panginoon Lord. Narito kami. Tawagin mo kami sa aming mga pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah. Damdamin may nasasaktan, di pa rin ito makahahadlang sa pagdulog ko. May kagalak. Wala akong ibang nais, Panginoon. Wala akong ibang nais katulad ni Zaccheo. Yes, Lord. Ang makita ka, kalwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauhawan kita, Panginoon. Kinauhawan. Yes, O Lord, narito po ang aking mga kapatid na patuloy ang pagkahuhaw nila sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, narito ang bawat kaluluwa na patuloy na naghahanap. Nasasaktan man ang damdamin ito. Pero walang makakahadlang, Panginoon. Walang hadlang sa pagdulog. Yes, Lord. May tagalang. Ang awit na ito, Panginoon, hindi namin makakalimutan si Zaccheo. Kasi Zaccheo na yung tinawag na nagtataw ng kaligtasan. Maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Oh yes, O Lord. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Yes, O Lord, patuloy ka naming sasambahin. Patuloy ka. Patuloy kang pumasok
Hallelujah. Come on, church. Let us meditate the Word of God. Praise Him. Worship Him in spirit and in truth. Sing a new song to the Lord. Sing a new song to the Lord. Open your heart, church. Feel the presence of the Lord. Come on, church. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. May kabigatan ba sa iyong puso, kapatid? May kabigatan ba? Iwanan mo ang bigat na yan sa harapan ng Diyos and release them! Release them! Kung sinaktan ka man, kung sino man ang manakit sa'yo, release them in the name of Jesus Christ of Nazareth! Oh, hallelujah! Hallelujah! Kundi masuklian mo ba ng pag-ibig sa kanila na nanakit sa'yo? Masuklian mo ba ng mga 4 na beses? Hallelujah. Come on, say hallelujah. 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 Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, dinadakila ka namin. Pinasasalamatan, Panginoon Lord, sa iyong kadakilaan, sa matagumpay na gawain, at sa pagbabago mo, sa bawat puso, sa bawat isip namin, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, napakabuti mo, Lord. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong mga salita na nagbigay ng buhay
kalakasan, kagalingan sa aming spiritual. Patuloy ka maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa. Patuloy ka, Panginoon Lord, na gumabay. Patuloy mo, Panginoon Lord, na ituwid ang mga buhay na ito. Salamat po, Panginoon Lord, sa lahat na naririto. Sa mga kapatid po namin di nakapag-attend, nagkaroon ng mga trabaho. Salamat po sa bawat isa sa kanila, Panginoon Lord. At mga kapatid po namin na nasa bahay lang, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon Lord, na ipuhin ang kanilang mga puso. Na makasama po namin sila sa pananambahan at bigyan mo po sila ng lakas, Panginoon, sa kanilang physical na pangangatawan at masigit sa lahat sa kanilang spiritual. Sa oras na ito, Panginoon, tinatagubilin ko po ang aking mga kapatid sa iyo. Sa isa na naman na linggo na haharapin namin. Nawa, Panginoon, ilayo mo po sa mga karandaman at patuloy mo pong ihanda ang bawat isa sa mga darating na mga pagsubok at ito'y patuloy nilang mapagtagumpayan, Panginoon. Mga pagsubok na darating, natatawanan lang po namin. Dahil alam po namin, mga pagsubok na ito ay kayang-kaya namin. Dahil nasulat, hindi mo kami bibigyan ng mga pagsubok na hindi namin kaya. Amen, Lord. At ang mga pagsubok na ito, ang siya magpapatibay sa aming pananampalataya. Amen, Panginoon. Hallelujah. Kaya Lord, sa oras na ito, salamat po sa iyong presensya. Amen. At sa pag-ibig mo sa bawat isa. Thank you. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa natatanging pangalan mo, aming Panginoong Yesukristo, na aming tagapagligtas. At po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah.